Taurus, welcome muli dito sa reading ninyo. Timeless reading po lahat na reading ko rito kahit kailan dumating sa inyo. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Thank you dun sa mga abangers ng reading, palaging sumusubaybay, bumabalik-balik, mga nag-follow, nag-subscribe, mga nagpapadala ng star super thanks, mga hindi umaalis sa membership subscription, at mga nag-a-avail ng private reading. Taurus, meron kang between worlds, new life, or fund. Karma card. Entrepreneur. The Void. Private reading, tandaan nyo, never ko kayong i-add friend, mauunang mag-message. Mag-ingat sa mga fake na gumagaya sa akin sa lahat ng platform. Nag-iisa lang ang official FB page ko, dun kayo mag-PM kung balak nyo magpa-private reading. Purple Team, may check sa dulo, meta verified. Ha? Okay, Taurus. Mga numbers na naglalabasan sa mga cards mo, number 3, 39, 5, 65, 55, 4, 31, 21, 10, at saka 1. Wow, nakita ko ang ganda nito mga oracle cards mo, Taurus. Simula na tayo dito. So, yun nakikita ko dito sa Orphan, this is pagiging minsan ito yung loneliness mo, ito yung depression mo, minsan ito yung iniisip mo na hindi mo mahanap yung tamang place para sa'yo or tamang relationship para sa'yo. Yung feeling mo mag-isa ka lang, wala kang makasama, yung feeling mo hindi ka nag-fit in. Alam mo yon, yung parang yung feeling na wala kang identity or hindi mo alam kung saan mo i-identify yung sarili mo, saan ka ba talaga belong. No? So, yung period na yan is matatapos na. Bakit? Nakikita ko na magkakaroon ka rito ng transitioning with between worlds. So, from this lonely, from this isolated kind of situation wherein feeling mo you are alone, matatapos na yan at magta-transition ka na into something better, which is a new life, no? So, itong card na ito is para mabibigyan ka ng panibagong cycle, chapter sa buhay mo. Parang literal na panibagong buhay na makakapag-start ka. So, yung mga magagandang bagay will soon unfold, Taurus. And you will no longer feel yung feeling na parang hindi ka belong. Sa tingin ko, ito na yung sign na makakahanap ka na ng unti-unti nang mag-i-improve yung quality of living mo, unti-unti na magiging happy, maaliwalas, makakahanap ka ng job that suits you, or friendships na mas mabuti, mas stable, or it could be a job, no, na doon ka talaga na bagay sa'yo. No? Ayan. So eventually, you will start to fit in. No? It will make sense unti-unti sa mga susunod na araw. Ngaw, meron ka ring karma card dito. So, sinasabi rito, you may be involved in a situation that requires justice or fairness. Okay. So, maybe this is karma or justice na paparating sa'yo. Kung hindi man naging fair ang ginawa sa'yo, naargabyado ka man, naging treatment ng tao or mga tao sa buhay mo recently or in the past, ito yung sign na magkakaroon na ng alignment, ng justice, ng balance, ng correction. May tutuwid yung mga pagkakamali rito. Kaya nga literal na maaaring may good karma na paparating sa'yo, or it could be na yung mga tao na nakaargabyado sa'yo, marireceive na rin naman nila yung karma nila. No? So, eto na, yung divine na binabalance niya na kung saan man nagkaroon ng mga argabyado sa buhay mo, no?
Entrepreneur, be on the lookout for exciting business opportunities. So, ayan, ang ganda. Meron ka pa palang mga opportunities dito na mag-unfold. Malay mo, makapagsimula ka ng business, kahit maliit lang, mga other sources of income, sideline, no? Papasok dito yung pagiging madiskarte mo, yung mga creative ideas mo na maaari mong mapakinabangan para madagdagan yung source ng income. Void, you may be covering up the emptiness or pain through an addiction. Okay. Some of you, merong mga bagay dito na maaaring related sa mga past na pinagdaanan ninyo na mahirap or trauma. Tapos nag-develop kasi kayo ng parang unhealthy pattern or dependency pagdating sa isang bagay para lang makapag-cope kayo, na parang sinasabi dito na parang nag-develop ka ng dependency doon, addiction. Kasi yun yung way mo para makapag-deal ka dito sa pain or loss or whatever na pinagdaanan mo, no? So which is mali. Kaya kung hanggang ngayon nangyayari pa rin sa iyo yan, ibig sabihin, Taurus, yan yung kailangan mong i-heal. Yan yung kailangan mong i-withdraw, tanggalin sa sistema mo, no? So, kasi parang na siya naging habitual na, naging addiction na siya, no? Kung unhealthy yan, tanggalin mo yan sa sistema mo. Kailangan mong makawala dyan, no? Para hindi mo kailangan ng mga addiction para lang maka-survive ka. Kailangan mo is prayer, kailangan mo yung mag-think positive ka. Kailangan mo isipin na yung buhay mo hindi pwedeng maging ganito. No? Kailangan mo isipin na hindi ka pwedeng mag-rely kahit saan, kahit kanino. Tough love. Ikaw ang tutulong sa sarili mo. Hindi ka kayang tulungan ng iba kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka positive mag-isip, or ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang ialis yung sarili mo dyan. No? Susi, ikaw. Hindi mo kailangan magdepende sa mga substances, whatever form of habit, addiction para lang makasurvive ka. Hindi ganun. Lalo ka lang kasing magdedepende. Okay? So, ang kailangan mo is yung mga tamang people na makapag-inspire sa'yo, makapag-motivate sa'yo. Isipin mo yung sarili mo. Isipin mo yung buhay ng mga anak mo. Sino yung gawin mong motivation? Sino ba tong mga tao na mahalaga sa buhay mo? O ngayon, kung irarason mo sa akin, sasabihin mo, mag-isa lang ako sa buhay. Isipin mo ibang tao. Ikaw, maaaring ganyan lang yung problema mo. Isipin mo na baka sa ibang parte ng mundo, merong ibang tao na nagsasuffer na mas mahirap pa yung kalagayan sa'yo, pero patuloy silang lumalaban. Nilalakasan nila yung loob nila. No? Kahit nasabihin mong may taning na yung buhay nila, for example. Ikaw nga, kompleto yung paningin mo, kompleto daliri mo, nakakatayo ka, nakakalakad ka, iba hindi. Isipin mo yung mga ganun para maging grateful ka. Diba? Next. Bad health. Bad health, hindi lang naman ito about sa kalusugan mo, physical na pangangatawan. Minsan itong bad health na to, pwedeng yung mo yan, yung mind mo, in bad health, pwedeng toxic na yung mga naisip mo, pwedeng bad relationship, pwedeng toxic na trabaho, or maybe yung financial mo nasa in bad shape, di ba? So it could be anything. Pero dahil lumilitaw yung health card, no, I highly suggest na prevention is better than cure. Kahit wala naman kayo nararamdaman, regular checkups ay importante, lalo na kung may nararamdaman kayo. At kung perfectly healthy, fine, normal kayo, then maganda. Ang ibig sabihin lang yan, i-maintain mo yan, alagaan mo yung health mo, no? Choose to be healthy kahit mahirap. Kung hindi ka pa nag-start, simulan mo na ngayon. Okay? Kumbaga,
Health is wealth, no? Pagka may sakit ka, hindi makapagtrabaho, di ba? So, parang ano lang yan, parang check mo lang yung sarili mo, ganun. Kamustahin mo naman yung katawan mo ba kasi nakakalimutan mo na yung health mo, di ba? Family room is mga bagay na may kinalaman sa privacy, intimacy, security. At sorry, mawawala ako sa sarili ko, security. Ito yung mga private matters na kailangan, ano, it could be secrets or it could be intimacy with you, with your person. Ito yung mga bagay na dapat ginagawa behind closed doors or doon lang hindi makakalabas, doon lang pag-uusapan. Yung mga pinakamalalapit na tao lang, close circle or family members lang dapat. Kumbaga, hindi dapat lumabas dito, atin-atin lang. Parang ganun. Okay. Pwede rin naman itong literal na family time, family bonding like panonood ng movie or sama-sama kayo, no? Pwedeng mga reunion, gathering, bonding, mga simple lang na ginagawa nyo lang dun sa bahay, sa living room. 'Di ba? Pwedeng mga ganun eh. Pero pwede rin itong meron kang tatanggapin na bisita, patutuluyin. Pwedeng may traveler, patutuluyin mo. O may bisitang darating, sa'yo makikituloy or pwede rin namang unexpected visitor. For some of you, meron talagang traveling na gagawin or parang pagdadaanan. Okay? May journeying eh. Ito pwedeng literal na travel. Pero pwede rin naman kasing meron kang pagdadaanan sa ngayon or sa mga paparating na araw kung ano man yan. Pwedeng may paglilipat. Oo, kasi transitioning, traveling, journeying, something na pagdadaanan mo like a new cycle. At merong main male. Ito yung importanteng person sa buhay mo. Significant person mo siguro. Jowa mo, asawa mo, kakonek mo, someone very close to you, very special sa'yo. Baka someone will travel just to see you, bisitahin ka, puntahan ka, at mag-spend ng time with you, kung sino man yan, friend, relative, lover, di ba? Ayan, sorry at merong mga gamit na bumagsak. Natabig ko. Mabibigat kasi yan eh. So, ayun. Punta na tayo sa mga tarot cards mo. So, from pagiging lonely, parang walang sense ng belonging, nakikita ko na unti-unti na magiging maganda, magta-transition ka na sa panibagong cycle, no? Wherein makakahanap ka na ng kung saan ka talaga nararapat. No, nararapat na lugar, nararapat na friendship, nararapat na job, or nararapat na relationship, no? Nakakita ko nga magta-travel ka pa eh. Malay mo, sa ibang lugar, nandoon pala yung magagandang bagay para sa your opportunity. So, may mga bagay dito, Taurus, na maiiwasan mo yung disaster, pagkapahamak kung magiging maagap ka, especially sa health mo. Or sa pera. Ha? Oo. Paano maiwasan yung mga ganyan disaster? Siyempre, magkaroon ka ng strategy, magkaroon ka ng mga plano, ng goals, ng savings. Secure mo yung future mo. Ayan. Unahin mo yung mga importante like health, security, yung financial mo, paano ka in the future, mga insurance, etc. Basta, unahin mo yun. Maiwasan mo yung disaster dito. Kasi parang may some form of disaster with the tower and thankfully,
Kung ikaw ay practical, wise na tao, maagap, magagawan mo ng paraan yan. Kaya nga sabi ko kanina dito, prevention is still better than cure. Health man yan, financial, whatever. Okay? So, nakikita ko, meron ka talagang mga makikilalang bago. This time, itong mga makikilala mo, sila na yung mga taong supportive, sila na yung mga taong magiging susi para ikaw ay mag-grow, ikaw ay maging happy, maging successful, pwede itong sign ng new contract, new job, new career. Ito yung mga better people na makakatrabaho mo. By the way, pwede may mga new projects, collaboration dito. Kung relationship to, mas maganda to kasi itong relationship na to, mas may teamwork. Tsaka mas may communication, may mga pagpaplano, may mga pakikipag-ugnayan, hindi kagaya nung una na yung jowa mo, yung person mo, walang mga plano, hindi kayo nag-uusap. So sabi ko nga better teamwork in career, in job man yan, o sa jowa mo. Siyempre, Tower card, expect the unexpected. Mukhang may mga changes, surprises, or shock. Pwede may mga aberya, may mga delay. Yung iba dito may mga pagbabago or ending. Nakikita ko magkakaroon ka ng freedom. Makakalaya ka sa parang sistema na abusive. It could be a toxic job, a toxic employer, and makakalaya ka na doon. Yun yung nakikita ko. Makakahanap ka na ng bagong lilipatan mo na ito talaga yung job that suits you. Alam mo yun. Yes, may pagta-travel dito. Nakikita ko may progress pero pwedeng small or steady progress ito. Hindi ito something na ma-achieve mo overnight. No? Basta maging masipag ka lang, maging determined ka, persistent ka sa ginagawa mo, i-avoid mo yung procrastination, siguraduhin mo na kapag sinimulan mo, tatapusin mo, maging focus ka, dedicated ka, pagdating dyan sa mga bagay na gusto mong matapos, ma-achieve. Okay. Actually, merong card ng fulfillment. Ito something na maaaring matupad para sa iyo. So sabihin na natin, pwedeng wish come true. Could be na meron kang mabibili, mapupundar, ma-achieve, or merong magandang bagay na mangyayari para sa iyo, na magiging very proud ka dyan, happy ka sa sarili mo. It could be a job, it could be a new friendship, a relationship, wherein magiging very proud ka, secured ka, happy ka dito sa papasukin mo na ito. For some of you, pwedeng mahirapan kayong makahabol sa deadline, especially kung ang dami ninyong tanggap dito. Ano ba to? Tanggap na trabaho, client, no? Kasi parang kinumit mo yung sarili mo pero hindi mo ina-expect na mau-overwhelm ka dyan, mahihirapan ka, matatambakan ka. Baka hindi ka makatapos on time. Okay? Kasi mahirap maging manananggal eh. Kasi ito parang juggling commitment, time, or responsibilities to jobs, no? Pwedeng iba sa inyo, nahihirapan kayo kasi baka double time kayo, kayod kayo ng, kumbaga dalawa yung trabaho ninyo. Baka bukod dun sa main job, meron pa kayong sideline or iba pang pinagkakaabalahan. Kailangan asikasuhin. Kasi parang merong multitasking dyan, dalawang responsibilities eh. Yung iba mahihirapan kayong makapag-adapt dito sa bagong setup ninyo, like mahihirapan kayong mag-adjust, no? Pagdating doon sa importante time management, pagiging organized, yun ang importante rito para maging successful. Magawa mo yung mga dapat mong gawin, matapos mo at wala kang maiwan ng mga pending na trabaho. Okay? So,
Meron ding card dito na maaaring kailangan mong mag-decide, mamili between dalawang bagay, situation, or connection, kung meron mang ganun. Maybe you're dealing with a person who is very, very stubborn, very ma-pride, ma-ego, dominante, may pagka-cold, may pagka-argumentative or judgmental itong person na to. Pwedeng yung iba, abusive tong person na to. May pagka-diktador or baka ano yan. Anong tawag dito? Bossy, controlling. Oo, someone na parang hindi siya sensitive pagdating sa iyo, hindi siya, yun nga, hindi siya sensitive, understanding, or caring. But overall, nakakita ko rito na maaabot mo rin yung security, stability na gusto mong ma-achieve. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa reading nyo. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.